Hello mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa maganda kayong kalagayan sa lahat ng oras. At eto, may bago na naman tayong addition sa ating manukan. Eto, inahin. Ang ganda ng tindig oh. Purong Texas, ano daw to, sweater. Hindi ako marunong sa mga ganyan pero ano daw to. Kumbaga sa ano ito yung top of the line ng mga inahin. Ayan oh. Tingnan nyo naman inahin na yan, may tahid. Oh. Kukulungin muna natin siya ng mga 3 araw para hindi lumayas. Kaya nadala lang nito galing Maynila. Galing sa Palahian. Ayan. Dito tayo magtatayo ng mga magbibreed tayo ng mga manok na panabong. Ito ang magiging ah, kasama sa mga lahi natin itong sweater na to. Yan. Naglungad. Painom natin ay mayroon kasamang bitrasin kaya medyo may panlaban sila sa sipon kasi tag-ulan dito alam niyo naman yung mga manok pagka hindi sanay sa labas ng dito sa bukid ay sinisipon, so kailangan may halong gamot ang iyong painom. At yung ating mag-iinang anim na sisiw ay ayun na, nandun na sila. Oh, pinalaya na natin. Gusto rin lang nila na ng nasa laya kasi nagwawala na yung inahin. Ito na sila oh. Oh. Krrrk, krrrk. Ayan na. So dumarami na mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad yung ating mga sisiw, yung ating mga manok dito. Ngayon. After 1 month ito ay iwawalay at mangingitlog na naman yung inahin na yan. So ganun lang cycle, paulit-ulit lang. So pagpalagay na natin every 3 months ay meron tayong madadagdag na 6 o 5 manok bawat inahin. So meron lang tayong mga 4 na inahin, 20 per months. So malaking bagay na yun. Every 3 months meron tayong 20 manok na madadagdag, 20 heads na native na manok. Napakalaking bagay nun. Pagkalipas sa isang taon ay napakarami nun. And siyempre yung 4 na inahin na yun, idadagdag yun kasi lalaki yung mga sisiw dyan at mangingitlog. So yan, magmumultiply, ang tawag na doon, multiplication. Ngayon addition na nangyayari. Pero pagdating ng oras, pag dumami na yan, multiplication na yan. Saan na tayo subtraction and division pagka marami na yan. So sa ngayon, puro addition pa lang yung ginagawa natin sa mga manok natin ito. Ayan o. So ang ganda. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng tindig ng manok na ito. Tingnan nyo naman o. Sa mga mahilig sa sabong dyan, mga kasabong, anong palagay nyo? Anong masasabi nyo sa ating inahin na to? Talagang sabi sa akin ito daw yung mga isa sa mga top of the line na inahin. Malalaman natin yan kung talagang top of the line ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng inahin na may tahid. May tahid talaga mga ka-abroad. Yan oh. Tingnan nyo. Diba? Yung mga inahin namin dito, wala pa ako nakita may tahid eh. Pero ito talaga, may tahid talaga. And natatakot sila sa mga uwak. Yan ang kalaban ng mga manok dito, uwak. Ayan o, kita nyo. Yung hindi rinig nyo yung huni ng uwak. Minsan yung mga uwak nangangagaw na lang itlog sa pugad ng mga manok. Problema talaga ng mga nagpaparami ng native na manok dito yan. So sana naman na walang mabawas sa ating mga sisiw. Pero pag malalaki na yung mga manok, wala nang magagawa yung uwak na yan. Pag mga gasuntok na yung manok, di na kaya ng uwak. Ang vulnerable lang talaga sa mga uwak na yan ay mga sisiw. Yung mga bagong alpas na mga sisiw. Yung mga bagong alpas sa mga scratch pen, yung mga 1 month old hanggang pababa. Iyan, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad.
So, ayan. So much siguro para sa ating bagong addition na manok na ito. Kaya hanggang dito na lang muna. And God bless mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad at mga kasabong. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.